Magandang umaga po muli sa inyong lahat diyan sa ating pong gawain sa Pilipinas, particularly diyan po sa Cavite. At ngayong umaga ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa partnership. Ah, Anong magagawa ng dalawa o mas higit pa na magkasundo at gumawa ng isang bagay? Alam po ninyo may mga taong ang iniisip ay gumawa ng mabuti, so they come together in partnership at marami silang na-accomplish. Gayun din naman ang mga tao na masama. Sila rin ay pwedeng maging, ang tawag natin ay partners in crime. Ang mga taong may masamang intensyon ay mag-uusap at gagawa ng kasamaan ay mayroon din silang tinatawag na uh, epekto sa ibang tao o epektong nagagawa sa buhay ng marami o pwedeng sa isang komunidad o posible rin sa isang bansa. Diyan po sa atin sa Pilipinas, naalala ko ang mga tinatawag na tandem na nung kami ay lumalaki ay sikat na sikat at yan yung sa larangan ng uh, telebisyon at pelikula ng nag-tandem at nag-partner ang dalawang malaking pangalan at yan ay si Dolphy at Panchito. Itong dalawang ito sa larangan ng komedya ay nang sila ay nag-partner, nakilala sa buong bansa at nagpaligaya sa maraming tao. So yun po ay isang halimbawa ng partnership at ano ang posibleng magawa nito at maging epekto nito sa buhay ng marami. Well, ang isa pang naging partnership sa larangan naman ng negosyo ay siguro yung kilalang-kilalang partnership ng Ayala at Coangco sa iba't ibang larangan ng negosyo ay nakita naman natin kung paano ito naka-apekto sa positibong kaparaanan sa larangan ng negosyo. Well, I can go on and on para banggitin sa inyo ang marami pang partnership dito sa lupa. Subalit, iniisip ko ano ang magiging epekto at ang tawag ko rito ay best partnership ever na posibleng mangyari, in fact nangyari ng nakaraan, kung tayong tao ay makipag-partner sa Diyos na lumikha sa atin. What do you think will happen? What do you think will take place? What could be the impact dito sa lupa if you and I will link up with God? Sa salita ng Diyos ay meron po tayong babasahin at yan po ay nakalagay sa Acts chapter 3. At itong talatang ito ay siguro I will not go into verse by verse para magkaroon tayo ng mas mahabang pagkakataon pag-usapan kung sino ang mga tao na pinipili ng Diyos na makapag-link up sa Kanya to accomplish a certain goal, a certain purpose here on earth. Acts chapter 3, nabasa po natin na ang sabi ng salita ng Diyos, verse 1, Now Peter and John were going up to the temple on the 9th hour, which is the hour of prayer. So ito po ang dalawang mananampalataya. Huwag na natin silang tawagin ng mga generals of faith. For this purpose, tawagin natin na may dalawang taga-sunod ng ating Panginoon, dalawang alagad ng Panginoon na pumunta sa templo at on a specific hour para manalangin. Now, gusto kong sabihin sa inyo na doon pa lamang sa verse 1 na yan ay meron na tayong makikitang katotohanan na gusto kong i-apply sa ating buhay na ang ginagawa ni Peter and John na
pumupunta sa gawain ng Panginoon, sa bahay-sambahan ng Panginoon upang sila'y manalangin, ang kanilang ginagawa ay isang mabuting bagay, isang matuwid na bagay. At yan ang unang point na gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga sa gawaing ito, na ang tao na gumagawa ng katuwiran, people who are doing the right things, people who are doing righteousness, things which is right before God, will be chosen by God to link up with Him. Sapagkat ngayong umaga, ang gusto kong maunawaan nating lahat ay sino ang tao na ginagamit ng Panginoon na makipag-partner sa Kanya dito sa lupa upang to accomplish big things, to accomplish great things in our time. Sapagkat gusto ko pong banggitin sa inyo na tayo ay ipinanganak dito sa lupa, not just to fill empty space. You are born, you are created for a specific purpose. Ikaw at ako ay nabuhay dito sa lupa at pinili ng Diyos upang kilalanin siya na maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay dahil meron siyang malaking plano sa atin, sa bawat isa sa atin, hindi lamang sa mga pastor, hindi lamang sa mga manggagawa, kundi bawat isa sa atin ay may plano ang Diyos na makipag-partner sa Kanya upang gawin ang isang malaking bagay dito sa lupa na magbibigay ng kapurihan sa Kanya. At dito nakita natin Peter and John went up to the temple to pray. Just like you and me, we choose to be in the house of God. Tayo ay pumupunta by choice, hindi tayo pinipilit, kung hindi tayo napipilitan, kung hindi pinipili natin sa puso natin, sa isipan natin, na tayo ay pupunta sa gawain ng Panginoon upang siya'y paglingkuran. And because we chose to do the right thing, we chose to do the righteousness of God, isang mabuting bagay ang pumunta sa gawain ng Panginoon. Alam po ba ninyo, dahil dito ay tunay nga na tiyak ko na kayo ay pipiliin ng Panginoon. Bawat isa sa atin na pinipili ang manalangin sa Panginoon, ang pinipili ang dumalo sa mga gawain ng Panginoon rather than to do other things. Sa oras na ito, pwedeng kayo at ako ay nasa shopping mall at nagsha-shopping, o pwedeng nasa restaurant at kumakain, o pwedeng sa bahay na nanonood ng TV, o pwedeng nasa lansangan na naglalaro ng sports, at marami pang bagay. Subalit, mas higit na pinili natin na tayo ay dumalo sa gawain ng Panginoon. At dahil dito, God will honor us. In fact, Peter and John, the Bible says, sa Acts chapter 3, they go to the house of the Lord daily on a specific time, which is actually 3 o'clock in the afternoon, to pray, to worship the Lord. And they are doing the right thing. Yan ang isang bagay na masasabi natin kinakailangan natin at kinakailangan makita ng Panginoon sa buhay natin upang tayo ay makipag-link up sa Diyos at tayo ay gamitin ng Panginoon to be in partnership with Him. Pangalawa po, ang sabi ng salita ng Diyos, ang isa pang uri ng tao na gagamitin ng Panginoon to link up with Him are people who are willing to be interrupted. God uses people who love people. Ginagamit ng Panginoon ang mga tao na merong tinatawag na passion, pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa-tao. In fact, God uses people who love people more than anything else in life. Yan po ang mga gagamiting kapartner ng Diyos sa ating kapanahunan to accomplish much in our generation. Yung mga tao na mas higit nilang mahal ang kanilang kapwa ng higit sa anumang bagay. At dahil sa mahal
natin ang kapwa-tao natin, ang sabi ay mas higit pa nating pipiliin na paglingkuran ang kapwa-tao natin than just to go with our normal flow of schedule sa buhay natin. You know, Peter and John, they are so willing to be interrupted. Yan po ang nakita natin sa salita ng Diyos. Look at verse 2 and 3 with me sa Acts chapter 3. Ang sabi dito, and a certain man who had been lame from his mother's womb was being carried along, whom they used to sit down every day, bawat araw, at the place doon sa tinatawag na mismong gate, so that you can enter into the house of worship. So ang sabi rito, itong lalaking ito ay namamalimos, hindi nakakalakad, at bawat tao na pumapasok doon sa templo ng Diyos upang manalangin at maglingkod sa Panginoon ay hindi siya napapansin. Subalit nung nakita siya ni Peter and John, ang sabi rito, and when Peter and John about to go in the temple, he began asking to receive alms. Nanlimos po yung lalaking ito. Now please get this picture in your mind. Sila ay si Peter and John, they are focused to just come and worship the Lord. And yet, nung nakita nila itong lalaking ito na nanlilimos at hindi makalakad, they're willing to be interrupted. Suddenly, the plan to go to the house of the Lord for a moment ay na-captivate nitong pangangailangan ng taong ito. At ito po ay napakahalaga sa ating buhay na alam po natin na may mas mahalaga ang tao, ang pangangailangan ng tao, yan po ang inuuna natin. Mas mahalaga na paglingkuran natin ang tao. Even Jesus said, I have come not to be served, but to serve other people. Ang bawat isa sa atin na willing nang maglingkod sa sino mang tao na kung kailan dumating ang kanilang pangangailangan ng maaabot natin, ng kaya nating gawin. At alam kong hindi laging pera ang solusyon para matulungan natin ang tao. Kadalasan ay kung pera lang ang pag-uusapan natin ay lalo pa nga silang napapahamak. Kung hindi, napakahalaga na ang iyong atensyon ay lagi mong ilaan sa pangangailangan ng ibang tao. Kasi ang tawag po natin doon, ang assignment natin sa bawat araw ay pinagkakaloob ng Panginoon. So you wake up in the morning, I know na marami tayong gustong gawin, marami tayong naka-schedule for the day, and yet, bigyan mo ng opportunity yung tinatawag na assignment mo for that specific day sa Panginoon. And normally, when you ask for your assignment from the Lord for that specific day, God will give you. And your assignment will always be to touch someone's life. Upang pagpalain mo ang ibang tao sa pamagitan ng iyong panalangin. Minsan, just by your personal touch or words of encouragement, ito'y isang malaking bagay. Are you willing to pray for someone na nangangailangan? That's so important. To stop doon sa mga nakahanda mong schedule, to pause for a moment and just minister to the need of the people. That is so precious. And when you are that kind of person who are willing to be interrupted, then God will make you a partner.